Ito ba ang buhay na gusto mo, Kaloy? Ang humarap sa mga halimaw. Kahit ano pa yan, Dolores, kakayanin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo ang aking pagmamahal. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ipagpapalit mo ang mundong ito sa ngalan ng pag-ibig. Bakit mo ito ginawa sa akin, Dolores? Bakit? Magandang umaga, Mang Toto. Marami ba kayong dyaryo ngayon? Aba, kaunti lamang ito, iho. Pagtyagaan mo na lamang ang mga ito. Teka sandali at kukunin ko pa yung iba doon sa may likuran. Sige po. Aayusin ko po muna ang mga ito. Kaloy, iho. Hindi ka yata nagpunta noong nakaraang linggo? Opo. Kasi inimbitahan ako sa karawan ng pinsan ko eh. Nagpunta ka ba sa dagat? Ganoon ba? Mukhang matagal na rin akong hindi nakakaligo ng dagat. Mapagplanuhan nga yan. Ganun ho ba, Mang Toto? Maganda po ang dagat sa katawan Mang Toto, sino yung kakapasok lang ng tindahan nyo? May tindera na ba kayo? Anong tindera, Kaloy? Anak ko yan. Si Dolores. Kakarating lang noong isang araw mula sa Zambales. Ganun po ba? Ngayon ko lang po kasi yata siya nakita eh. Bihira lang kasing umuwi dito yan. Dalaga pa po ba ang anak niyo, Mang Toto? Oo naman. Teka, parang may ibig sabihin ang tanong mo Nako, sinasabi ko sa'yo, kung may balak kang porma ng anak ko, mas mabuting huwag mo nang ituloy, Kaloy. Matigas pa sa bato yan. Mang Toto naman, dito pa lang busted na ako. Hindi mo man lang ako pinakbang kahit isa lang eh. Nako, magtigil ka nga, Kaloy. O ano, natimbang mo na ba lahat yan? Opo. Ito po ang balanse. Sige po, tutuloy na po ako. Hanggang sa susunod na linggo na lang po, Mang Toto. Sige, iyo. Mag-iingat ka. Ano po iyon, Itay? Akala mo ba hindi ko kayo naririnig? Dolores naman, pwede bang huwag mo nang palaki ng bagay na ito? Nagkabiruan lang kami ng suki kong si Kaloy. Nire-reto niyo na naman ako eh. Itay, kahit sino pa ang iharap mo sa akin, buo na ang desisyon ko. Kaya pwede po ba, huwag na kayong pumatol sa mga danoong tao? Anak naman, hindi naman bawal kung magkakaroon ka ng katuwang sa buhay. Huwag mong isarado ang puso mo. Panggulo lang po yan sa buhay ko, Itay. Sagabal lamang yan sa mga gawain ko. At baka nakakalimutan niyo po ang mga kwento ng mga kakilala natin kung ano na ang nangyari sa kanila. Hindi lang asawa kundi ubos ang buong pamilya. Kaya wala akong panahon sa ganyan. Dolores, anak, ayaw mo bang maging masaya? Itay, masaya po ako. Kaya tigilan na natin ito. Oo, sige na. Hindi na kita pipilitin pa. Diyan ka muna at may gagawin pa ako sa bahay. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako nga pala si Kaloy, 30 anyos at isang mangangalakal. Sa aking pagsisikap sa buhay ay nakapundar naman ako ng isang segunda manong multicab na pick-up. At ito ang ginagamit ko sa pangangalakal. 10 taon na rin ako sa larangang ito. Nakasanayan at minahal ko na ang aking hanap buhay. Pero may isang kaganapan sa aking buhay na hindi ko lubos maisip na totoong umiiral pala kahit sa panahon ng modernong mundo. Oh, Kaloy, iyo. Anong nangyari dyan? Hay naku naman, nalipasan yata ng gutom tong sasakyan ko, Mang Toto. Pero mamaya alis na rin yan. Siya nga pala, madami ba akong makukolekta ngayon? Abay, oo naman. Sandali at kukunin ko. Habang nagtungo sa likod ng tindahan ang matanda, ay pasimple naman akong sumilip sa tindahan at hinahanap si Dolores, ngunit wala siya sa loob nito. Oh, eto na, iyo. Tiba-tiba ka ngayon sa akin .
Mang Toto, nasaan naman si Dolores? Mukhang wala yata siya. Naandoon sa palengke. Ano po bang ginagawa niya doon? Malamang ay di namamalengke. Ito talagang batang ito oh. Oo nga po pala. Matanong ko lang po, bakit lagi pong nakasimangot si Dolores? Ang ganda-ganda pa naman niya. Nako, sa iba mo na lang ibaling ang atensyon mo, iho. Iba si Dolores, Mang Toto. Biniyag niya ang puso ko eh. Nakita ko ng magiging ina ng aking mga anak. Iho, baka nakakalimutan mo. Ako ang ama ng pinagpapantasyahan mo. Pasensya na, Mang Toto. Nadala lang ako. Makalipas ang ilang minuto, dito na natapos ang transaksyon ko kay Mang Toto. Dumiretso agad ako sa palengke. Nagbabaka sakali na makita ko doon si Dolores. Mabuti naman at nakisabay naman ang sinasakyan ko at hindi na nag-alboroto. Sa pagdating ko ng palengke, bumaba naman ako ng sasakyan. Naglibot-libot ako hanggang sa nakaabot ako sa mga gulayan at doon ko nakita si Dolores. Nanlaki ang aking mga mata sa tuwa. Kaya naman sinundan ko siya ngunit may sapat na distansya. Patuloy ko lang na sinundan si Dolores hanggang sa nalingat lang ako saglit ay nawala na siya sa aking paningin. Nagpalinga-linga naman ako agad sa lugar na yon pero wala na talaga dito ang dalaga. Bakit mo ako sinusundan? Nariyan ka pala sa likod ko, Dolores. Hindi naman kita sinusundan. May pupuntahan lang ako dito. Magsisinungaling ka pa? Samantalang huling-huli ka na? Oo na. Pasensya naman, Dolores. Nais ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Yan tayo eh. Alam ko naman na hindi yan ang pakay mo. Hoy, kung may balak kang manligaw sa akin, pues sinasabi ko na ngayon, huwag mo nang ituloy dahil wala kang mapapala sa akin. Grabe ang sungit mo naman. O sige na, hindi na ako manliligaw pero sana maging magkaibigan man lang tayo. At hanggang doon lang. Hindi. Grabe ang sungit. Dalik yata sa mundong babaeng yun eh. Pero kahit galit siyang ganda pa rin talaga niya. O Dolores, mahal ko. O Kuya Kaloy, mukhang natagalan ka ngayon ah. Nauna na akong kumain. Ayos lang, wala naman akong gana eh. Bakit naman po? Mahina po ba ang kalakal ngayon? Yung anak kasi ni Mang Toto napakasungit. Babae? Nako, tanggapin mo na kasi kuya, na malas ka sa babae. Tatanda ka ng binata. Kung patigilin kaya kita sa pag-aaral mo. Si kuya talaga, hindi na mabiro. Sige na. Huwag maingay. Matutulog muna ako. Bandang 4:00 ng hapon ay nagising naman ako. Habang nakaupo ko sa kama, ay tila iba ang naging epekto sa akin sa pagsusungit ni Dolores. Mas ginanahan yata ako at napapangiti pa akong mag-isa. Sa mga sandaling yon, ay nagpasya na ako na umakyat ng ligaw mamayang gabi. Pinaandar ko na noon ang aking sasakyan, subalit nag-alboroto na naman. Sa sitwasyon ay parang hindi ko talaga magagamit ang aking sasakyan. Kaya nagpasya na lamang ako na mag-tricycle. Bandang 10:00 na nang ako'y nakarating sa tindahan ni Mang Toto. Magandang gabi, Mang Toto. Oh, ang aga mo namang mga lakal, Kaloy. Hindi po ako mangangalakal. Manliligaw po ako sa anak nyo. Abay, ang tigas talaga ng apog mong bata ka. Nasaan po ba si Dolores? Nasa loob na ng bahay, iho. Pero binalaan na kita. Kung ano man ang mangyari sa'yo, bahala ka na. Kalma ka lang, Mang Toto. Ako nang bahala. Dolores, mabuti naman at gising ka pa. At anong masamang hangin ang nadala sa'yo rito? Heto, mga bulaklak para sa'yo. Ha? Bilib din naman ako sa tigas ng pagmumukha mo, ano? Dolores, pwede ba? Gusto kita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero ngayon lang tumibok ang puso ko ng ganito eh. Kaloy, pwede ba? Hindi maaari.
Huwag naman sanang matigas ang ulo mo. Maghihintay ako, Dolores. Hanggang sa lumambot ang puso mo sa akin. Kaloy, umuwi ka na, pakiusap. Sige, uuwi ako. Pero hindi ako titigil, Dolores. Papatunayan ko na totoo ang hangarin ko para sa'yo. Batid ko sa mata ni Dolores na may emosyon ito. Emosyon na tila nag-aalala. Hindi ko man maintindihan, pero masaya ako dahil kahit papaano, nagkaroon ng emosyon ang dalaga para sa akin. Nilakad ko na lamang ang kahabaan ng kalye dahil wala na akong makitang tricycle. Tahimik at napakapayapa sa mga oras na yon. Umigting ang dibdib ko nang magsimulang magtahulan ang mga aso. Dahil sa katunayan, takot talaga ako sa mga aso. Marahan akong naglakad sa gitna ng kalsada hanggang sa napansin ko na tila nag-iba ang tahol ng mga aso. Iba na ang aking naririnig. Tumagaktak na ng malalaking pawis at kumabog na ang aking dibdib. Dahil naman sa sitwasyong iyon ay nagpasya na akong bumalik kay Lamang Toto. Bumibilis na ang aking mga hakbang. Hindi na normal ang naririnig ko sa aking likuran. Kaya naman kumaripas na ako ng takbo, sabay sigaw ng saklolo. At mula sa aking harapan ay may isang nilalang na mabilis lumundag at pumaitaas sa akin at sinalubong ang 3 dambuhalang mga aso. Napasalpak naman ako sa lupa at agad akong tumayo. Kitang-kita ko ang salpukan ng mga nilalang na yon. Mabibilis. Animoy mga anino lamang na naglalaban. Nagkubli naman ako sa likod ng isang puno habang pinapanood ko ang laban. Napansin ko na ang tumulong sa akin ay isang babae. Ayaw ko man isipin pero tandang-tanda ko na ang damit ng babae na kulay puti at may mga rosas na disenyo. Kahalintulad ito kay Dolores. Nais kong makatiyak, kaya tumakbo na ako, papunta naman sa bahay ni Lamang Toto. Mang Toto? Mang Toto? Buksan niyo po dali. Aba, bumalik ka yata, Kaloy. Bakit? Ano bang nangyari? Naligo ka ba? Pawis po ito, Mang Toto. Hindi ka maniniwala, Manong. May mga halimaw. Naroon naglalaban sila. Teka, anong halimaw? Huwag ka nga magbiro ng ganyang, Kaloy. Si Dolores po nasaan? Bakit mo naman hinahanap ang anak ko? Natutulog na yon. Hindi niyo po ako naiintindihan. Halika nga muna sa loob. Uminom ka muna ng tubig upang may masmasang ka. Ano ba yung pinagsasasabi mong bata ka? Totoo nga, Mang Toto. Kitang-kita ko. Mga halimaw. 3 sila pero may sumugod sa kanila. Isang babae. Napakabilis, hindi ko maaninag ang itsura niya. Kaloy, sigurado ka bang hindi ka nagbibisyo? Anong halimaw ba yung pinagsasasabi mo? Nasaan po ulit si Dolores? Abay, kakulit mo rin talaga, ano? Nasa kwarto nga. O Kaloy, di ba pinauwi na kita? Bakit narito ka pa? Dolores? Ikaw ba yan? Sino pa ba sa inaakala mo? Kasi, Manong, pwede bang dito muna ako matulog kahit dito lang sa may sala? Hindi ko maintindihan ang nangyayari ngayong gabi. Sana nananaginip lang ako. Sa gabing iyon ay kinupkop ako ng mag-ama. Para akong lutang dahil sa akin nakita. Hindi ko naman alam kung totoo ba o malikmata lamang ang lahat ng yon. Nakilala ka ba niya, Dolores? Mukhang hindi po, Itay. Dinala ko sa madilim ang mga asbo. Mukhang nasundan ka ng mga aswang na yon, anak. Kahit saan ako magpunta, nakadikit na talaga ang mga yan sa akin. Babalik na ako ng Sambales, Itay. Baka may ibang tao pang madamay. Magkakalayo na naman tayo, anak. Kaya nga po mas pipiliin ko ang mag-isa, Itay. Dahil ito palagi ang mangyayari. Kinabukasan ay nagising naman ako.
at naamoy ko ang pritong toyo at pritong itlog. Kumalam ang sikmura ko at napabangon ng dahan-dahan. Nakita ko noon na nasa kusina si Dolores nagluluto. Tumayo naman ako at marahang lumapit sa dalaga. Magandang umaga, Dolores. May tutulong ba ako dyan? Gising ka na pala. Ako na bahala dito. Maraming salamat pala sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Talagang hindi ko na kinayang lumabas pa kagabi. Huwag mo nang banggitin ang nangyari sa'yo kagabi. Isipin mo na lang na isang masamang panaginip iyon. E di ibig sabihin naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Kaloy, pwede ba? Pinagbigyan ka na nga namin dahil kilala ka namin. Dahil kung estranhero ka, iisipin namin na nababaliw ka na. Sige, pasensya na. Saan ba pwedeng makailamos dito? Habang naglalakad naman ako patungo sa banyo, ay batid ko na sumusulyap si Dolores sa akin. Ang mga tingin niya ay tila merong ibig sabihin. Sigurado kung totoo talagang nakita ko kagabi. Pero papaano at bakit nangyari yun? Kaloy, pumunta ka na lang sa hapag at tatawagin ko lang si Itay. Oo, sige Dolores. Salamat. Pagpasensyaan mo na ang ulam namin, Kaloy. Nako, si Mang Toto talaga. Wala po yun. Kumusta naman ang tulog mo? Ayos lang naman po ang naging tulog ko, Mang Toto. Sa aming almusal, batid ko ang pagiging tahimik ni Dolores. Hindi ko na lang siya kinausap. Baka magsungit na naman. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpaalam na rin ako. Labis na rin akong naiya sa kabutihan ng mag-ama. O kuya, bakit ngayon ka lang? Sinagot ka na ba ng nililigawan mo? Hindi, pero may nangyaring kakaiba kagabi. Habang papauwi ako. Kakaiba? Ano yun kuya? Hindi ka rin maniniwala, Peter. Pero alam kong nakita ko. Ano nga po yun? Mga halimaw, malalaking aso. Werewolves? Talaga lang ha? Oh, ba't ka pa nagtanong? Tumabi ka nga diyan. Aalis ako ngayon. Pupuntahan kong mekaniko. Werewolves daw. Pagsapit ng gabi, ay muli naman akong bumalik kaila Dolores. Dala ko na ang bagong gawa kong sasakyan. Magandang gabi po, Mang Toto. Kaloy, hindi ka pa ba nadalasan nangyari sa'yo kagabi? Akala ko po ba hindi kayo naniniwala sa mga sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, takot na takot ka kasi. Ay naku kang bata ka. Mas mabuti pa umuwi ka na. Kakausapin ko lang po muna si Dolores. Ano na naman bang kailangan mo, Kaloy? Di ba sinabi ko na hindi pwede? Dolores, nakakatakot ang nangyari sa akin kagabi pero hindi ko kaya na hindi kita makitang muli eh. Kaloy, ramdam ko ang senseridad mo. Pero mas mabuting ibalin mo na lang sa iba ang nararamdaman mo. Pero bakit? May iba ka na bang napupusuan? May nobyo ka ba dito sa Zambales? Hindi mo ba ako gusto? Bakit? Anong dahilan? Hindi kita gusto, Kaloy. Wala akong nararamdaman sa'yo. Kaya tigilan mo na ako. Tila bumagsak ang mundo ko ng mga sandaling yon. Marahan naman akong umupo sa may silya. Sa may labas ng tindahan, namagitan ang sandaling katahimikan. Tumango na lamang ako at naglakad papunta sa aking sinasakyan. Doon na bumuhos ang aking luha habang nagmamaneho ako. Napakabigat at napakasakit. Matinding kabiguan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Wala pang 1 kilometro ang layo ko sa bahay nila Dolores ay may nangyari na naman. Eka, ano yun? Anak ng nayupi pa ang bubong. May nang bato ba? Pag minamalas ka nga naman oh. Hindi pa man nakaisang minuto ay may bumangga sa likod ng sinasakyan ko. Napahinto akong muli at nilingon ko ang likod. Nakita ko ang kamay ng isang malaking aso na unti-unting sumasampa sa aking pick-up. Nanlaki naman ang aking mga mata
dahil alam ko na ang mga halimaw na naman ito. Agad kong pinaandar ang aking sasakyan, ngunit naramdaman ko na umaangat ito, na tila may bumubuhat sa may likuran. Dito na ako sumigaw sa sobrang takot, hanggang sa may malakas na kumalabog. Nakita ko na bumangga ang halimaw sa puno, ngunit may isang nilalang pa. Nagpangbuno ang dalawang ito. Panay-angil ang halimaw, habang walang patid naman itong binubugbog ng nilalang na may wangis ng tao. Agad kong binelta ang sinasakyan ko at natamaan ng ilaw ang dalawang nilalang na naglalaban. Bigla namang umiwas ang tao sa ilaw na yon dahilan upang makalmot siya ng halimaw. Subalit, mabilis niya namang hinila ang halimaw sa dilim at doon na kinitilan ng buhay. Dito na ako bumaba sa aking sasakyan, subalit mabilis na naglaho ang nilalang sa dilim. Napulot ko naman ang kapirasong tela ng damit mula sa pagkalmot ng halimaw. Nagulat ako sa aking nakita dahil hindi ako maaaring magkamali. Ang kapirasong telang iyon ay kahalintulad sa damit ni Dolores. Noong una, pagdududa lang. Pero ngayon may katibayan na ako. Ikaw ba talagang may wagang nilalang Dolores? Pero bakit at papaano? Dolores, Mang Toto. Oh, Kaloy, bumalik ka na naman. Nasaan po si Dolores? Kailangan niyang ipaliwanag ito. Nagulat naman dito si Mang Toto sa ipinakita kong tela sa kanya. Tulog si Dolores. Pwede ba, Kaloy? Umalis ka na. Hayaan niyo na po siya, Itay. Dolores, anak. Hayaan niyo na po siya. At para na rin maintindihan niya nang ganap ang mga bagay-bagay. Doon sa may sala ng bahay, kinausap ako ni Dolores. Si Mang Toto ay nasa beranda lamang. Dolores, alam kong sa'yo ang papirasong tela na ito. Akin na yan, Kaloy. Ibig sabihin, ikaw ang babaeng... Oo. Hindi panaginip ang naranasan mo noon at kanina. Totoo sila, Kaloy. Totoo ang mga aswang. At habang narito ako, hindi sila titigil na makapambiktima. Anong ibig mong sabihin? Bihira lang akong umuwi dito dahil sa ganitong kadahilanan. Kung nasaan ako, naroon din sila, Kaloy. Bakit? Anong klaseng nilalang ka ba, Dolores? Isa akong antingera, Kaloy. Antingera? Teka, iyon ba yung may mga hawak na mutya? Oo, Kaloy. Ang aming angkan ay lahi ng mga antingero. Natigil lamang ito sa henerasyon ng aking lolo. Dahil ayaw ni Itay na tanggapin ang tanga ng aming lahi. Sa kagustuhan niya magkaroon ng normal na buhay. Subalit sadyang ang tadhana na ang nagdesisyon. Napilitan akong tanggapin ang mutya dahil kasalukuyan kaming inaatake ng mga aswang at upang iligtas ang aking ina. Ngunit huli na ang lahat. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan kung bakit tinanggap ko ng buong puso ang mutya. Nais kong ipaghiganti si inay at para mailigtas ang ibang biktima ng mga nilalang ng dilim. Nakakamangha ka naman, Dolores. Ano bang mga mutya na meron ka? Tangan ko ang mutya na nagmula sa gintong tikbalang. Nagbibigay ito sa akin ng bilis at lakas. Kaya ba ayaw mong umibig, Dolores? Dahil ganyan ka? Yumuko naman ang dalaga at hindi na sumagot. Pero sa kanyang reaksyon, marahil tama ang hinala ko. Naiintindihan kita, Dolores. Ayaw mong mawala ng mahal sa buhay ng dahil sa mga aswang. Tulad sa nangyari sa iyong ina. Pero, Dolores, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa iyo. Sa katunayan, mas lalo pa kitang minahal. Nababaliw ka na ba, Kaloy? Gugustuhin mo ba ang magkaroon ng magulong buhay? Para sa pag-ibig, Dolores, handa akong suungin ang lahat. Kung gusto mo, tutulungan pa kita sa pakikipaglaban. Ano bang akala mo sa mga asbong umaatake sa'yo? Mga asong galalang? Asbo? Oo, Kaloy.
uri ng aswang na kaya magpalit ng anyo bilang malalaki at mababangis na aso. Kaya habang buhay ka pa, lumayo ka na sa akin. Ngayon pa ba ako lalayo? Dolores, mahal kita. Mahihirapan ka lang, Dolores, kung itataboy mo palagi ang lalaking ito. Baka sa susunod, hindi mo na siya mailigtas. Pagbigyan mo na at tignan natin kung hanggang saan aabutin ang tapang ni Kaloy. Itay, Alam ko naman, anak, na may pagtingin ka din sa binatang ito. Ganon talaga. Nilukob na ng pag-ibig eh. Totoo bang sinabi ng tatay mo? May pagtingin ka din para sa akin, Dolores? hindi ito aabot sa ganito kung hindi ka naging makulit, Kaloy. Mas mahalaga ang pangmatagalang kapayapaan sa buhay kaysa sa pag-ibig, Kaloy. Hindi, Dolores. Aanhin kong payapang buhay. Kung hindi naman ikaw ang aking kapiling. Pwede ba, Kaloy? Tama na. Dolores, mahal kita. At handa akong harapin ang lahat. Makasama at makapiling ka lang. Babalik na ako ng Sambales bago pa mas lumala ang pag-iral ng mga aswang dito. Sasama ako sa'yo, Dolores. Marami akong alam gawin. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Kaloy, kung may mangyayari sa iyo na masama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dolores, natatakot ako sa mahabang panahon dahil sa nangyari sa iyong ina. Buksan mo ang buhay mo para sa iba, Dolores. Hayaan mo na may isang taong handang tulungan ka. Umuwi naman ako sa bahay ng gabing yon. Tulog na nang nadatnan ko si Peter. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, ay kinausap ko ang aking kapatid. Peter, doon ka muna kay Tita Rosel. Pupunta ako ng Sambales. Ayoko po doon, kuya. Dito na lang po ako. Bakit? Dahil hindi ka na maagala kung saan? Naku, Peter, pigilan mo ako ah. Kuya naman. Pagkatapos ng almusal, mag-ayos ka na at iatid na kita kay Tita. Pinili ko naman ang sumama kay Dolores kahit may banta pa ng panganib. Minsan naisip ko kung tama ba ang naging pasya ko. Pero namumutawi talaga sa aking sarili ang pagmamahal ko sa magandang dalaga. Makalipas ang 3 araw, ay tumungo na nga kami ng Sambales mula sa Bataan gamit ang aking sasakyan. Ilang oras bang biyahe natin, Dolores? Mahigit 3 oras, Kaloy. Tapos ay rough road na ang papasok sa baryo. Medyo matarik din. Ayos lang yun. Mainit naman ang panahon nitong nakaraang araw. Tiyak ako na ayos lang ang daan. Kakayanin ba ng sasakyan mo? Asbo nga kinaya eh. Rough road pa kaya? Ay, sorry. Huwag mong gawing biro ang aswang, Kaloy. Sila ang mga demonyo dito sa lupa. Pasensya ka na, Dolores. Hindi na mauli. Maiba ako. Ilang taon mo nang hawak ang mutya? Simula noong 16 na taon na ako. Hindi ba mahirap makipaglaban sa mga aswang? Pansin ko kasi parang binamani mo lang sila. Lahat mahirap. At depende din sa uri ng aswang. Grabe, hindi ko lubos maisip na ang isang katulad mo isa palang mandirigma. Wala talaga sa itsura mo, Dolores. Magpapahinga muna ako. Bisingin mo na lang ako kapag nasa Sambales na tayo, Kaloy. Oo, sige. Matulog ka lang dyan. Ako na ang bahala. Makalipas ang 2 oras, ay napilitan naman akong huminto dahil nag-overheat na ang sinasakyan namin. Oh, anong nangyari? Kailangan muna natin magpahinga saglit. Ano kasi, uminit ang ano. Nag-overheat? Oo, Dolores. Pasensya ka na. First time kasi to bumiyahe ng ganito kalayo eh. Sana, hindi mo na lang pinilit to, Kaloy. Nagbus na lang sana tayo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya aayos din ito. Di ka ba nagugutom? Ayun o, may karinderya. Kain muna tayo. O sige na, basta sandali lang tayo ha. Bumili kami ng tinapay at inumin sa tabi ng karinderya. Hindi pa kasi nagugutom si Dolores. Habang ako ay hiyang-hiya naman sa nangyari. Pinagdasal ko na sana hindi tumirik ang sinasakyan namin sa rough road. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na kami.
Hindi na ba titirik to ulit? Hindi na. Sana. Mag-ayos ka, Kaloy. Ayokong magtulak. Makalipas ang mahigit sa 2 oras ay narating din namin ang isang liblib na lugar ng Zambales. Pakiramdam ko ay dulo na ito ng Pilipinas. Bihira lamang ang kabahayan at napakaraming puno. Halos tanghali na nang kami ay nakarating sa lugar. May isang bahay na para sa isang maliit na pamilya. May bakod na gawa sa niyog. Maayos naman ang paligid. Maliban na lang sa napakaraming tuyot na dahon. Ito pala ang bahay namin, Kaloy. Halika, pasok. Bakit mag-isa ka lang dito? Bakit hindi ka sinasama ng tatay mo? Ako ang nagpumilit sa kanya na lumipat sa Bataan. Para na rin sa kanyang kaligtasan. Alam mo na, kakambal ko na ang mga aswang. Kung nasaan ako, naroon din sila. Ganun pala yon. Saan naman ako tutuloy? Doon ka sa may dulong kwarto. Tay-itay yan dati. Sige. Pagkatapos ko dito, lilinisan ko ang paligid. Pati na din dito sa loob. Magpahinga ka muna. Di ka ba napagod? Hindi naman. O sige, ikaw bahala. Maghahanda lang ako ng pananghalian natin. Habang ako'y nagwawalis sa bakuran sa may harap ng bahay, batid ko na may iilang kabahayan sa paligid na inabando na. Literal na walang kapitbahay si Dolores. Hanggang sa umihip ang malamig na hangin na nagpapatindig sa aking balahibo. Para bang may ibig sabihin ang hangin na yon. Inilibot ko naman ang aking paningin sa paligid. Wala namang kakaiba. Maya-maya pa ay tinawag na ako ni Dolores. Inilagay ko sa gilid ng bahay ang mahabang walis. Sa dami ng tuyong dahon, tiyak na aabutin ako ng hapon. Taloy, taklaruin ko lang ha. Hindi ibig sabihin na isinama kita dito ay sinasagot na kita. Oo, Dolores. Alam ko naman yun eh. At nire-respeto kong pasya mo. Maiba ko. Wala ka palang kapitbahay, no? Bakit hindi ka lumapit sa mataong lugar? At gusto mo talaga mandamay pa ako ng mga inosente? Hindi ka ba talaga tinatantanan ng mga yun, Dolores? Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Kaya mas ninais ko na mamuhay mag-isa. Siya nga pala, kung gusto mong maligo, may batis doon sa unahan. Doon rin ang pinagkukuhanan ko ng maiinom. Matapos ang pananghalian, ay kinalikot ko ang maliit na radyo at nagpatugtog ng musika. Habang nagpapahinga sa may beranda, maya-maya pa ay nakita ko si Dolores na may dalang 2 galon. Mag-iigib ka? Teka, ako na ang gagawa niyan. Wag na. Hindi ka pa sanay sa lugar. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Sandali at sasama ako sa'yo. Akin na yan. Ako na ang magdadala. Dolores, mabuti at umaabot dito ang kuryente. At ano bang ginagawa mo para malibang? Kasi nag-iisa ka lang eh. Gumagawa ko ng mga pangontra at gamot sa kagat. Pati mga kalmot ng mga aswan. Alam mo din kung paano gumawa nun? Galing ah. Pero hindi ka ba nalulungkot dito? Noong una, pero nasanay na rin ako. Ang taong kagaya ko na may dalang panganib ay dapat matutong mamuhay malayo sa kabiasnan. Yan na ba ang batis? Grabe, ang linaw. Saan ako iigib nito? Doon sa itaas sa may bukal. Dahan-dahan ka, madulas dyan. Ako na ang bahala dito, Dolores. 2 container lang naman to eh. Masakit na sa balakang dahil nakatuwad ako habang sinasalok ang tubig, pero hindi ko pinapakita na nahihirapan ako. Malamig at napakalinaw ng tubig. May ganitong tubig pa pala sa Pilipinas na ubod ng linis. Binuhat ko na pabalik ang 2 sisidlan ng tubig. O Kaloy, parang hinihingal ka na ah. Akin na nga yan.
Nako, kayang-kaya ko to. Malapit lang naman eh. Matapos kong mag-igib, ay itinuloy ko na ang pagwawalis sa buong bakuran. Bandang 2:00 na, ng hapon nang maipon ko lahat ang mga tuyong dahon. Sinindihan ko nito at binantayan upang hindi kumalat ang apoy. Ako man sa aking sarili, hindi ko akalain kung bakit ako napunta sa lugar na ito. Kahit alam ko na may panganib at hindi ako mabubuhay sa ganitong uri ng paligid. Pero sa ngalan ng pag-ibig titiisin ko ang lahat. Nang matupok na ang mga tuyong dahon ay nagpasya ko na magpahinga muna. Humiga naman ako sa kwarto at ramdam ko ang matinding pagod. Nang ako'y magising ay madilim na ang paligid. Tanging aninag ng ilaw mula sa labas ng kwarto ang nagbibigay liwanag. Tumingin ako sa aking relos at 7:00 na pala ng gabi. Napabalikwas naman ako at agad lumabas ng kwarto. O Kaloy, napaano ka? Gabi na pala. May tutulong ba ako sa'yo? Relax ka lang dyan. Akala ko nga bukas ka pagigising eh. Nauna na nga pala akong kumain. Pero kung nagugutom ka na, nasa mesa ang pagkain. Kumain ka lang dyan. Maraming salamat. Pasensya ka na. Napagod ako eh. Ayos lang yon. Sige, sa kwarto na muna ako. Habang ako ay kumakain, ay sinusulyapan ko ang labas ng bahay mula sa bintana na nasa tabi ng mesa. Hindi ko maiwasang isipin na baka may aswang nasa paligid. Pero mukhang wala naman. Kalmado nga lang tong si Dolores. Matapos ko namang kumain ay nagtimpla ko ng kape at doon sa may beranda umupo. Ayos ka lang ba talaga dyan, Kaloy? Oo naman. Dito ka lang. Magpapausok lang ako ng balat na nyog. Matay mo? Pantaboy sa aswang. Ano? Pantaboy? Oo. Isa ang balat na nyog na mabisang pantaboy ng aswang. Dinulat mo naman ako, Dolores. Dapat masanay ka na sa gulatan. Dahil hindi nagpapaalam ang aswang kung kailan aatake. Sa palagay mo, may aswang na ba sa paligid natin ngayon? Wala pa. Mga anong oras kaya? Kadalasan 10:00 ng gabi. Wala ka bang ibibigay sa akin na kahit ano para proteksyon ko sa aswang? Oo. Mabuti at natanong mo iyan. Teka, sandali, may kukunin ako. O Kaloy, heto. Itabi mo ito sa pagtulog at sa araw. Dapat laging nakasukbit yan sa iyong tagiliran. Itak? Oo. Bakit? Mabisa yan laban sa aswang, maniwala ka sa akin. Oo, sige. Tatapusin ko lang tong pagkakapi ko. Paano ba yan? Mauuna na ako, inaantok na ako eh. Isara mong maigi ang mga pinto at mga bintana bago ka matulog. Oo, sige. Sa pag-alis ni Dolores, ay kumabog ang aking dibdib. Dagdag pa, ay uminom pa ako ng kape. Mabilis ko na itong inubos at pumasok na ako sa loob ng bahay. Dolores, papatayin ko bang mga ilaw? Sa may beranda lang ang iwan mong nakabukas. Sige. Isinara ko na ang mga pinto sa harap at sa likod. Pati ang mga bintana. Sinigurado ko na nakasarado ng maigi. Pinatay ko na rin ang ilaw sa may sala. Sa pagpasok ko ng kwarto, ay nagdasal muna ako. Nang ako'y maiga, dilat na dilat ang aking mga mata. Nagsisisi yata ako. Bakit pa ako uminom ng kape? Hindi naman ako mapakali sa aking paghiga. Paiba-iba na ako ng posisyon pero gising na gising pa rin ang aking diwa. Bumangon ako at kinuha ko ang flashlight at dito itinabi ko ito sa unan. Baka sakali kong kailanganin. Panay tingin rin ako sa itak
na nasa gilid naman ng kama. Diyos ko, ano ba itong napasukan ko? Pero kakayanin ko to. Alam kong hindi ako pababayaan ni Dolores. Malakas siya at magaling. Pumatak na ang 9:00. 1 oras na lang. Darating na ang mga aswang. Sumilip naman ako sa may siwang. Tahimik at maayos naman ang paligid. Hindi na talaga ako mapakali. Habang papalapit ang oras, samantalang mukhang mahimbing nang natutulog si Dolores. Hindi ko labos maisip kung papaano niya nakayanan tumirang mag-isa sa lugar na ito hanggang sa sumapit na ang 10:00 ng gabi. Mabilis na ang pagtibok ng aking puso. Muli naman akong sumilip sa may siwang ngunit maayos naman at walang kakaiba. Halos humiwalay naman ang kaluluwa ko sa gulat nang mahulog ang mangga sa may bubungan. Buti na lang at hindi ako nakasigaw. Kung hindi nakakahiya iyon, kung maririnig ni Dolores. Muli akong nagdasal at hiniling na wala sanang aswang sa gabing ito. Dahil sa pangyayari, mas lalo akong hindi nakatulog. 11:00 hanggang nag-2:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin ako nakatulog. Parang sinusubukan lang yata ako ni Dolores. At alam niya na wala naman talagang aswang sa gabing yon. Mag-3 na nang ako'y makatulog. Hanggang sa muli kong naamoy ang pritong tuyo na para bang naroroon ako sa bahay ni Mang Toto. Sa aking pagdilat ay 7:00 na ng umaga. Dito napabuntong hininga ko dahil nakaraos ako sa gabi. Inunat ko ang aking katawan. Bago lumabas, nagbigay galang naman ako kay Dolores bago nagtungo ng banyo. Nang masilayan ko ang labas, ay napakapayapa at amoy na amoy ang buhay probinsya. Mukha namang walang panganib. Tumingala naman ako at napansin ko ang napakaraming bunga ng mangga. Ito yung gumulat sa aking kagabi. Habang kami ay nag-aalmusal, kinumusta naman ako dito ni Dolores. Oh, kamusta ang unang gabi mo dito, Kaloy? Ayos lang. 3:00 na ako nakatulog eh. Ha? Bakit naman? Kakaintay ko na may aswang na darating. Ayun, hindi na ako nakatulog. Sabi mo kasi 10:00. Bakit? Sinabi ko ba na gabi-gabi ay may aswang? Alam mo naman na hindi maganda ang karanasan ko sa mga aswang na yan, di ba? Kaloy, wala naman talagang magandang karanasan sa aswang. Payo ko sa'yo, mamuhay ka ng normal. Nandito ka na rin lang. Sanayin mo na ang sarili mo. Huwag mong isipin ang mga aswang. Matulog ka sa tamang oras. Kumilos ka na naaayon sa gusto mo. Huwag mong hayaan na kokontrolin ng aswang ang buhay mo. Tatandaan ko yan, Dolores. Maraming salamat. Oh, ano nang plano mo ngayong araw? Titingnan ko yung sasakyan kung may kailangan ayusin. Sakay tutuloy kong paglilinis sa paligid. Ang ganun ba? O sige, iwanan na kita, mamaya mamamalengke na ako. Teka, iiwan mo ba ako dito? Taloy, tirikang araw walang aswang. Dito ginawa na nga namin ang mga dapat gawin. Habang mag-isa ko, ay hindi ako nagpakampante. Naging mapagmatyag ako sa paligid habang naglilinis ng mga damo. Naisip ko din na magpausok ng balat ng nyog. Mas mabuti na ang makasigurado. Pagsapit ng hapon ay humiga naman ako sa mahabang bangko sa beranda upang magpahinga. Medyo nakakaidlip na rin ako sa mga oras na yon. Hanggang sa may narinig akong malalaking yabag sa lupa. Bumangon ako at pagkawari ko ay nasa likod bahay ang mga yabag na yon. Marahan naman akong pumasok sa bahay at nakita ko na lumabas itong si Dolores sa may pinto
doon sa kusina. Sumunod naman ako at sa pagtayo ko sa pinto, tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang makakita ako ng isang tikbalang na ang katawan ay kulay ginto. Magkaharap sila ni Dolores na tila nag-uusap. Mabigat na boses at hindi ko maintindihan ang mga salita na nagmula naman sa nilalang na yon. Mas nahintakutan pa ako nang tumingin sa akin ang tikbalang. Hanggang sa nandilim ang aking paningin, dito natagpuan ko na lang ang aking sarili na nasa sala nakaiga. Mabuti naman at gising ka na, Kaloy. Dolores, tikbalang ba yun? Bakit mo siya kinakausap? Anong nangyayari? Huwag ka ngang ganyan, Kaloy. Kaibigan ko yon, si Jose, ang gintong tikbalang. Kaibigan mo? Sa kanya nagmula ang mutya ko. At siya din ang aking gabay. Narito siya kanina upang kamustahin ako. Palagi ba siyang dumadalaw dito? Bihira lang. Huwag kang matakot sa kanya. Kasi kakampi natin si Jose. Ganun ba? Nagulat lang talaga ako. Ano pa kaya ang matutuklasan ko sa'yo, Dolores? Yan ang abangan mo. O sige, magluluto pa ako ng hapunan. Bumangon naman ako at nagtungo sa beranda upang lumanghap ng sariwang hangin. Tila bumaliktad pa ang sikmura ko sa aking nakita. Sa aking pagkakatanda, napakalakas ng presensya ng tikbalang na parang hinihigop ang aking lakas. At sumunod na ang pangalawang gabi na kapiling ko si Dolores. 8:00 pa lang ay humiga na ako. Gawa ng pagod ay nakatulog ako kaagad. Kaloy. Teka, sandali. Oh, bakit? May kailangan ka? Nandiyan na sila. Humanda ka. Teka, nandiyan ang mga aswang? Anong gagawin ko? Kunin mo ang itak. Dito ka sa loob ng kwarto mo. Huwag kang lumabas. Papaano ka? Huwag mo na akong intindihin, Kaloy. Sige na, isarado mo na ang pinto. Dito mabilis kong isinara ang pinto at natataranta. Umupo naman ako sa gilid ng kama habang hawak-hawak ang itak. Naku Diyos ko, nandito na nga sila. Tulungan mo po kami, Panginoon. Marahan akong sumilip sa may siwang subalit wala sa bahaging yon ang mga nilalang kundi nandoon sa kabila. Nais kong makita pero ayaw akong palabasin, Dolores. Umangil ng paulit-ulit ang mga aswang. Bandang 11:00 na sa mga oras na yon. Tumayo naman ako sa harapan ng pinto. Kung nais kong makuha ang puso ni Dolores, dapat maging matapang ako. Hindi ako dapat umaasa lang sa kanya. Kahit sa konting paraan ay may magagawa ako. Tumungo naman ako sa kabilang bahagi ng bahay. Nakapatay ang ilaw sa loob, habang nakabukas naman ang nasa labas. Sa pagsilip ko ng siwang ay tumambad sa akin ang isang nilalang na napakapayat, butot balat at may pakpak ng paniki. Umaangil ito habang hindi makapasok sa bakuran. Sa kabilang banda ay nagkakalabugan na. Alam kong nakikipaglaban na si Dolores sa mga aswang. Kakaiba ang mga aswang sa gabing yon dahil hindi ito tulad ng dati na pawang malalaking aso. Napaupo naman ako sa may sahig. Habang nakasandal sa sahig, hawak ko pa rin ang itak. Dinig na dinig ko ang mga pag-angil ng mga nilalang. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa labas. Panay kalabugan sa mga puno at sa mga lupa. May malalakas na suntok. Pero tiyak ako na sa aswang ang lahat ng tama ng yon dahil hindi ko man lang narinig na sumigaw itong si Dolores.
Wala naman akong ibang ginawa, kundi ang magdasal habang tagaktak ang aking mga pawis. Pinagdasal ko din na sana matapos na ang mga labanan. Makalipas ang kalahating oras, ay unti-unti nang tumahimik ang paligid. Tumayo naman ako at binuksan ang pinto. Dito ko nakita si Dolores na naglalakad pabalik ng bahay, habang hawak nito ang balikat. May sugat ka. Isarado mo ang pinto, Kaloy. Ayos ka lang ba? Halika, gamutin natin yan. Pinanood ko siyang ginamot ang sariling sugat niya. Hinugasan niya ng maligamgam na tubig ang malalaking hiwa sa balikat. Kasunod nito ay ang pagtapal ng mga dahon na nagmula sa isang maliit na baul na gawa naman sa kahoy. Nagsindi ng insenso si Dolores at may inuusal. Tila isang ritual ng paghilom ang aking nakita. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang tinanggal niya na ang mga dahon ay nawala na rin ang malaking sugat at tila walang nangyari sa kanyang balat. Grabe, nawala yung sugat mo, Dolores. Hindi ito ordinaryong sugat, Kaloy. Ako na ang bahala dito. Oo, sige. Mabilis ko naman na sinunod ang inutos niya. Habang nagsasaboy ako ng asin, ay gumamit naman ako ng flashlight. Baka may nagtatago pa sa malayo. Pansin ko ang pagkahawi ng mga halaman at mga nabaling sanga ng puno na tila dinaanan ng bagyo. Sinipat ko pa itong mabuti, gamit naman ang ilaw. Kaloy, pumasok ka na. Sige. Ayos ka na ba? Oo, normal lang ito. Ano, Kaloy? Hanggang kailan mo makakayanan ang ganitong uri ng buhay? Ipagpapalit mo ba ang malaya, masaya, at normal na buhay upang makapiling lang ako? Oo naman, Dolores. Ngayon pa ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Kaloy. Sana nasa katinoan ka pa kung darating ang panahon na nararanasan mo ang pinakamatinding pangyayari sa buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Sa ikatlong kabilugan ng buwan, lalabas ang gabunan, ang pinakamalakas na aswang. Gabunan? Pero natalo mo na dati yan siguro. Hindi na uubos ang kanilang lahi. Paulit-ulit silang babalik hanggang sa magapi nila ako. At kung dumating ang oras na yon, huwag ka sanang maging pabigat sa akin. Pangako, Dolores. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Susunod ako sa mga sasabihin mo. Pumasok na ako sa kwarto at inisip ng mabuti ang sinabi ni Dolores. Alam kong hindi siya nagbibiro at iniisip ko din ang itsura ng gabunan. Marahil ay napakalaki nitong aswang. Kinabukasan ay kinausap ko si Dolores tungkol sa sinasabi niyang gabunan. Nais ko din malaman ang iba pang pangontra at panlaban ng aswang. Iniisip ko ang sinabi mo kagabi tungkol sa darating na ikatlong kabilugan ng buwan. Matagal pa naman yun. Siguro naman bago dumating ang araw na yan, ay may kaalaman na ako tungkol sa panlaban sa aswang. Naisip ko na rin yan, Kaloy. Oo, tuturuan kita. Pero ang tunay na kalaban mo, Kaloy, ay ang iyong sarili. Sa oras na nilamong ka ng takot, tiyak na ang pagkatalo mo. Iba ang gabunan kumpara sa ibang lahi ng aswang. Matatalino at napakatuso nila. Isang araw nun ay ako na ang namamalengke. Kahit ayaw ni Dolores ay nagpumilit naman ako. Pumayag naman ito, basta wag lang akong magpapagabi. Tiniyak ko naman ang dalaga na maaga akong makakauwi. Subalit iba ang nangyari. Tumirik na naman ang aking sinasakyan sa kalagitnaan ng daan. Walang katao-tao at 5:00 na ng hapon. Sinubukan kong kinumpuni at umabot pa ng mahigit 1 oras bago ito tuluyang naging maayos.
Madilim na habang binabaybay ko ang daan. Alam kong galit na itong si Dolores. Pinagdasal ko na lang na walang aswang nasasalubong sa akin. Hanggang sa may nagdive na malaking ibon sa itaas, dinig ko ito kahit ng ampas ng hangin. Dito kinabahan na ako dahil alam kong ito na naman sila. Sinubukan kong pabilisin ang takbo, ngunit hindi ko magawa dahil sa rough road ang kalsada. Maya-maya pa ay kumalabog na ang bubong ng aking sinasakyan. Diyos ko, ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Huwag naman ngayon please. Patuloy pa rin ako sa pagmamaneho at pilit na nagpakatapang hanggang sa bumulaga mismo sa bintana ng sinasakyan ko ang nakakakilabot na itsura ng aswang. Naikabig ko naman pakanan ang sasakyan at nabangga ko ang mga puno ng saging. Kasunod nito ay dito na ako kinalampag ng aswang. Sumigaw ako ng gusto sa loob ng aking sinasakyan na nakatigil na sa mga oras na yon. Pilit sinisira ng nilalang ang windshield hanggang sa may biglang humila sa nilalang at walang patid na pinagsusuntok ito. Nakita ko si Dolores na nakipagbuno sa nilalang na yon. Iyon ang unang beses na malinaw kong nakita na nakipaglaban ang dalaga. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang kilos. Napakatikas at napakalakas. Wala sa itsura niya ang kakayahan na ganon. Nang magapi niya na ang aswang, ay mabilis naman itong lumapit sa sinasakyan ko at buong lakas na hinila pabalik sa kalsada. Matapos nito ay sumakay siya at sumenyas na paanda rin. Ano ang napala mo ngayon, Kaloy? Dahil yan sa katigasan ng ulo mo. Munti ka na namang mapahamak. Pasensya ka na Dolores. Hindi na maulit to. Paano mo haharapin ang gabunan kung ganyan ka? Pabigat ka lang sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Kaloy? Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko naman Dolores. Pero sadyang mahal kita. At saan ka dadalhin ng pagmamahal mong yan? Sa kamatayan. Kargo konsensya pa kita kung may mangyayari sa iyong masama. Dolores, huwag ka nang magalit. Lahat gagawin ko upang makabawi. Ano bang dapat kong gawin? Wala, Kaloy. Pero... Tumahimik ka na. Itinikom ko na lamang ang aking bibig habang nagmamaneho pa uwi. Kitang-kita ko naman sa itsura ni Dolores ang matinding galit. Alam kong nadismaya ng gusto ang dalaga. Kung nakisama lang kasi ang sinasakyan ko, sana hindi ito nangyari. Kinabukasan ay ramdam ko pa rin ang galit sa akin ni Dolores. Humahanap na lamang ako ng tiyempo upang kausapin siya. Pero sadyang iniiwasan niya ako. Dolores, mag-iigib ako. Maliligo na din. Sige, aalis na ako. Hindi man lang tumingin sa akin ang dalaga. Hindi ko na alam kung papaano ito susuyuin. At habang naliligo naman ako sa batis, ay may lumapit na isang matandang lalaki. Nakiusap ang matanda na isalo ko siya ng tubig. Sige Manong, akin ang timba ninyo. Bago pa maabot ang timba, ay biglang sumulpot itong si Dolores at agad hinawakan sa leeg ang matanda at hinila ito palayo naman sa akin. Ano ang ginagawa mo dito, demonyo ka? Mambibiktima ka na naman. Nagulat ang matanda at nagpupumiglas. Dumukot ito ng punyal, ngunit mabilis na pinihit ni Dolores ang leeg at bumagsak ang matanda. Dolores? Anong nangyari? Isang mambabarang ang matandang yan. Maraming salamat, Dolores. Salamat?
Ano, palagi na lang tayong ganito? Umahon ka na dyan. Sa loob ng bahay ay dama ko pa rin ang bigat ng paligid dahil sa sama ng loob ni Dolores. Matapos namin maghapunan ay kinausap niya na ako. Ihanda mo na ang sasakyan bukas. Kailangan kong puntahan si Itay. Hindi naman pwede na iiwang kita dito. Babalik tayo ng Bataan. Oo, Kaloy. May aasikasuhin lang ako. At siguraduhin mong hindi natitirik yan sa sasakyan mo. Oo, Dolores. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na yan. Mabuti naman kung ganon. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Kukuha na din ako ng mas marami pang damit para sa pagbalik natin dito. Tumango naman si Dolores at pumasok na ng kwarto. Habang ako naman ay isinara ko ng maigi ang mga pinto at bintana gaya ng aking nakagawian. Maaga naman kaming nag-almusal at bumiyahe na kaagad. Sa aming biyahe ay tahimik lang itong si Dolores. Hindi ko na lang siya inistorbo. Baka susungitan na naman ako. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din kami sa bahay ni Mang Toto. Oh, biglaan yata ang pagbalik nyo. Bakit may nangyari ba? Mano po, Itay. May mahalagang bagay lang akong kukunin, Itay. Mang Toto, kamusta po kayo? Ayos lang naman ako, iho. Eh ikaw, kamusta? Papasok muna ako, Itay. Sige anak. Nako, Mang Toto, kung alam niyo lang ang mga naranasan ko, hindi kayo makakapaniwala. Mukhang alam ko na yata yan, Kaloy. Tumuloy ka muna. May gusto ka bang inumin? Huwag na po, kasi uuwi pa ako ng bahay upang kumuha ng karagdagang damit eh. Oo, sige. Ikaw bahala. Hindi naman muna ako dumiretso ng bahay. Bagkus, pinuntahan ko muna ang aking kapatid na nasa aming tiyahin. Peter, kamusta ka naman dito? Okay lang naman po Kuya Kaloy. Babalik na po ba tayo ng bahay? Dumito ka muna. Hanip mukhang nagkakaigyan na kayo ng babae mo. Pwede ba? Tumigil ka nga. Kinausap ko din itong si Tita Rosel at binigyan ng ilang salapi para naman sa aking kapatid. Nakakatuwang suportado ko ni Tita tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan at nasa tamang edad na raw ako upang mag-asawa. Sa pag-uwi ko ng bahay ay kumain muna ako at natulog. Pagkatapos gawa nga ng pagod sa biyahe. Bandang 3:00, nagising ako. Inayos ko na din ang iilang gamit sa maleta dahil bukas din ay babalik na kami ng Zambales. Pagsapit ng 4:00 ay nagpunta na ako kay Mang Toto. Dito naabutan ko ang matanda sa loob ng kanyang tindahan. Mang Toto, ito po, inapay pang merienda. Si Dolores po. Abay, maraming salamat, iyo. Bagay na bagay ito sa kape. Kaya nga po yan ang binili ko eh. Si Dolores po, nariyan ba? Abay, umalis na. Umalis? Ano pong ibig mong sabihin, Mang Toto? Bukas pang biyahe namin, di ba? Wala naman talagang kinuha ang anak ko dito. Bumalik siya upang iuwi ka na. Alam mo, Kaloy, iniisip lang ni Dolores ang kapakanan mo. Sabi niya sa akin, ilang beses ka na daw muntik ng mapahamak doon. Kaya mas minabuti niyang inuwi ka niya. Maayos pong usapan namin, Mang Toto. Bakit siya nagsinungaling? Ginawa lang yun ni Dolores upang hindi ka na mag-usisa. Sa tingin mo ba kung sinabi niya ang totoo, ay babalik ka dito? Susundan ko siya. Teka, sandali. Kahit sumunod ka pa, ay wala ka ding madadatnan doon. Nasa ibang lugar na si Dolores at doon niya hihintayin ang 3 kabilugan ng buwan at sa susunod na buwan na yon. Bakit, Dolores?
Akala ko ba sabay natin haharapin ang lahat? Alam mo, Kaloy, hindi ka nararapat sa mundo ng anak ko. At hindi lahat ng pag-ibig ay nasusunod. Ilang beses ko na din siyang kinumbinsi noon. Pero alam mo naman na 4 na lalaki na ang namatay. Katulad din sa ginawa mo. At ayaw na ni Dolores na madagdagan pa yon. Alam ko na iniisip lang niya ang kapakanan ko. Pero nangako ako na lalaban ako para sa pagmamahal ko sa kanya. Pasensya ka na, Kaloy. Ayaw ko din na mapahamak ka. Sa mga sandaling yon ay tila gumuho ang aking pangarap na maging asawa itong si Dolores. Pero sa kabilang banda, naiintindihan ko siya. Alam ko na hindi madali ang kinakaharap niya. At saksi ako doon. Imbis na magalit ay awa ang naramdaman ko para naman kay Dolores. Mag-isa niyang haharapin ang lahat at hanggang saan niya kayang mabuhay. Dumaloy naman ang luha sa aking mga mata at dito nagpaalam na rin ako kay Mang Toto. Kaloy, mabuti kang tao. Masipag at alam ko na makakahanap ka pa ng iba. Yung katulad mo, nasa ganitong mundo. Naiintindihan ko po, Mang Toto. Sige, aalis na ako. Malungkot man pero sinikap ko na muling ibalik ang normal na buhay kasama ang aking kapatid. Pero sa aking puso ay si Dolores pa rin ang sinasambit ko. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang buwan. Tumayo naman ako sa beranda ng bahay. Nakatingala sa napakalaking buwan. Dolores, kung nasaan ka man, sana mag-iingat ka palagi at mapagtagumpayan mo ang bawat laban para sa kapakanan ng sangkatauhan. Hindi biro ang sakripisyo mo, kaya mas lalo akong humanga sa'yo. Isa kang bayani na hindi alam ng lahat. Lumipas pa ang oras at wala akong ginawa, kundi manatili lang sa beranda. Hanggang sa pumatak ang 10:00, muli akong napatayo at tumitig sa buwan. Sa hindi ko malaman, ay tila nakarinig ako ng pag-angil mula naman sa malayo. Dito nakaramdam ako ng takot at pangamba. Subalit malaki ang tiwala ko na malalagpasan ni Dolores ang gabing ito. Ang gabi ng paghaharap niya sa gabunan. At sa bawat kabilugan ng buwan ay hindi ko kinakalimutan panoorin ang kagandahan nito. Ngunit alam ko sa likod ng magandang tanawin ay ang mga nagtatagong kasamaan sa mundong ibabaw na hinaharap ng mga tagapagtanggol ng ating lahi. At isa na doon ang magandang dalaga na may mutya ng gintong tikbalang. Okay, so yun, hindi na muna ako magbibigay ng komento ko sa kwento natin ngayon, kabaryo. Bali, gusto ko lang sabihin na sana suportahan nyo yung ginagawa nating pag-i-improve sa ating mga storya, no? Para mas maganda nyong mapakinggan. Siguro mga 1 month, 3 weeks to 1 month, medyo maninibago kayo, pero pag nakasanayan nyo na, alam ko na magugustuhan nyo to. Saka hindi, umpisa pa lang naman to eh. Parang nung unang beses na nag-narrate ako, diba? So parang ganun din. Katagalan mo, kuha nyo rin yung ganito. Pero try nyo, maganda kasi. Ako, nagagandaan ako, lalo na hindi naman kami nawala ni Tito Proy. Kumbaga boses pa din naman namin to. Yun nga lang, nagpapalit kami by character na. Dati kasi, napapansin nyo, kami lang din, no? Kumbaga ngayon, pag parang, eto si Kaloy, medyo nililiitan natin yung boses namin. Nililiitan namin yung boses namin yon. Yun yung tamang term yon. So, ang pinaka nadagdag lang dito is yung babaeng boses, no? The rest kami na ni Tito Proy. Sa tingin ko, makukuha nyo naman to. Konting pag-unawa at pakikinig lang, no? Ayun.
Muli, maraming salamat sa sumusuporta ng Kwentong Baryo. Kwentong Kalakbay yan, isa rin yan, painggan nyo rin yan. Saka kwento ni Kabaryo. So, yun. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.